Tao na hihilig sa news, ano? Ay magandang umaga. Isa na dyan si Chris Aberini Casiano na nagluluto na ng breakfast. Buti ka pa. Anong bang breakfast natin? Ano masarap na almusal, ha? Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentina at si Perla Samar at si Minerva Castillo Nunez. Gising na rin ang mga yan. Pero nasa linya na po natin si Attorney Domingo Igon Cayosa. O kala ko mag-zoom tayo, Attorney Igon. Magandang umaga po. Siya po isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po ang assessment ni Attorney Igon sa pangalawang araw po ng impeachment trial? Meron po ba kayong mga puna at meron kayong napansin na parang hindi kagandahan o so far so good? Well, so far naman maayos, kaya lang nababagalan talaga tayo dun sa daloy ng presentation of evidence sapagkat mukhang ang strategy ng depensa halos lahat ng mga sasabihin, lahat ng mga ebidensya talagang susuriin nila at nararapat lang at ino-objectingan. Mukhang nagkulang bilang isang practitioner, mukhang nagkulang yung ginawang pre-trial. Kasi usually, kung magaling yung nag-handle ng pre-trial na huko, ay marami sanang mga bagay-bagay na nag-stipulate na eh. Halimbawa, yung mga video, totoo naman nangyari mga yan. So, pwede na sanang nag-stipulate yan. Opo. Pero ngayon, halos lahat ng aspeto nun isa-isahin. So, hindi naman lingid sa kalaman ng lahat yung mga video na yan. So, mukhang hindi nagkaigi o hindi nakuhang mag-stipulate, mag-agree yung mga parties sa mga bagay-bagay na yan. It should greatly abbreviate yung presentation of evidence. So ibig nyo sabihin, nag-ugat yun, Attorney Igon, dapat antimano na pag-agrihan na yan sa pre-trial para swabe yung usad. Tama. Kung yung may mga magagaling na quest at yung mga abogado na rin, dapat yung mga ganyan na talaga namang factual at malinaw, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan sa ebidensya. Unfortunately, siguro hindi sila nagkaigi o baka yung strategy din ng iba sa kanila, talagang lahat busisiin, lahat ipipresent. Well, kung ba yung pahabaan ng PC, hindi dapat ganun sa impeachment. It is not even a criminal case or a civil case. So sana, for the interest of the people and of course ang Senado na may limited time and the spirit of the Constitution agad-agad, kaya as soon as possible matanggal na sana yung mga ganyang mga detalye na pwede naman sanang stipulate. Ayan. Ay, abogado na po nagsabi niyan, ha? Kasi ang pagkaka-appreciate ko rin, hindi naman tayo abogado at marami sa ating mga kababayan hindi naman abogado, lahat naman ata tayo, napanood naman natin yung video. Ba't ang dami pang cheche-bureche kung yan ba ay authentic ba yan, saan nanggaling yan, yan ba ay na-record na maayos. Ang dami pang pasikot-sikot, nang ending lang naman, ay ang video ba ay authentic o hindi? Attorney Igon. Hindi lamang yun. Yung video na yan, gagamitin din ng kabila. Di i-compare mo lang yung kopya mo at saka yung isa. Di mag-agree na kayo. Pareho lang naman pala . Pero yan, pinapadaan sa halimbawa, meron pang effort na sige, kinakailangan i-presenta yung 2 hours. Mukhang gusto lang nilang suyain yung manonood . O kaya yung to on the clock, kumbaga. Sana wag naman yung bilis-bilisan nila, simplihan na lang nila. Opo. Pero Attorney Igon, talaga bang ganun po, yung parang step by step, na parang minsan pag ikay nanunood, parang gusto mo nang mag-tune out kasi ang daming mga legalistic terms. And at the same time, parang, oo na, so sige na, tuloy para ikaw nang gustong humila para humusad. Ang bagal. Well, yun ang nangyayari kung hindi maayos yung pre-trial. At yan naman, kung titignan natin yung pre-trial, yan ang purpose ng pre-trial . Na yung mga obvious, yung mga tanggap naman na, yung mga bagay-bagay na pwedeng mapag-agrihan ng mabilisan, wag nang isalang dun sa hearing proper. So, mukhang nagkulang doon. Hindi natin alam po anong nangyari sa loob kasi nga
executive session sila, wala namang ng publiko din, wala naman kayong media. So baka nga hindi nag-agree. Maaari din na yung strategy ng magkabilang panig, ito. So hindi natin alam yon. But ngayon nakikita natin, yung mga veteranong litigation lawyers, madidismaya sa ganyan. Kasi nga public knowledge yan, na-publish niya, tapos pinag-aawayan pa. Kung gustong malaman kung authentic o hindi, din pala sa pre-trial, plinay na nila. Tapos pareho pala ito, hindi magkaiba ito. Tapos na sana yan Opo. Mga pati yung mga discovery efforts, mga ganyan, admissions, proposals for stipulation, yun dapat ang inayos nila para baka nga yun ang start niya. Ibor tayong lahat, suyain tayong lahat para hindi na tayo makinig. Ayan. Sila na lang. Ang biruan nga po, Attorney Egon, narinig ko sa social media din, parang ang bayad daw kasi sa abogado ng depensa per objection. kaya, hindi, biro lang po yun. Binibiro lang, nagbibiroan lang, sinauumay po yung ating makababayan. Ngayon, for today, pag sinabing cross-examination, yan ba, no? Ano ibig sabihin ba nun? Paliwanag yung Attorney Egon. But yung depensa, tatanungin ngayon yung witness ng prosecution para i-test ang kanyang credibility at pakita kung may inconsistency, yung accuracy ng kanyang mga pinagsasabi. But ito ang main evidence naman ito yung video yung hindi natin alam kung gaano katagal na naman ito, di ba? At ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, hindi magkakasya yung pinag-igihan nilang 90 days or yung mga limited time. Hindi magkasya talaga yon. So, sana the impeachment court will do something about it. Pwedeng i-abbreviate na yan. Maganda rin na pati yung presiding officer, nagtatanong na rin, mga senador, para lang mapabilis sana ito. Meron din tayong nakikita ng mga tangka na pabagalin. So, maganda na nandyan kayo, nakikita ng tao ba na makakahalata tayo eventually. Opo, which brings us to the points of Senator. Ito hindi na play up masyado sa media gabi, Attorney Egon. Yung clash na naman ni ni Senator Pia Cayetano and Risa Ontiveros, kasi may kapatid din siyang Pia, kaya nalilito ako minsan. Ano po? Ang sinasabi ni Senator Pia Cayetano, hindi dapat sinushortcut. Hindi dapat ganun. Kasi ang tanong ni Senator Risa, pang practical, pang ordinaryong mamamayan na. So ang ginawa ba ni Vice President Sara Duterte ay culpable violation of the Constitution? Yung grave threat na yon, does that constitute culpable violation of the Constitution? Ano bang mas tama doon sa dalawang argumento, Attorney Egon? Yan ang tumpak na tanong. Di ba yun ang gusto nating malaman? Kasi yung mga video na yan, napanood na natin yan, paulit-ulit sa social media at kung saan-saan. So ang question lang is, anong relasyon nito? Is this an impeachable offense? At sapat ba para tanggalin ang isang nakaupong Vice President? Yun lang. Pero kung abogado ka na gusto mong pahabain, every step, lahat ng tuldok, lahat ng kataga, kailangan sunod-sunod na ito. So, it defeats the purpose. Yung maganda nga sana na magtanong sila para tutukin na kaagad yung kinakailangang malaman. Opo. So, ibig sabihin mo, Attorney Egon, defensible yung posisyon ni Senator Risa. Kasi naisip ko rin yung punto ni Senator Pia, ay oo nga, kasi mga abogado nga pala ang nandito. So, kailan talaga step by step. But on the other hand, kung ikaw ordinaryong aling barang, ang tanong lang naman doon, may violation ba ang ginawa ng Vice Presidente? Yan ba ay ka-impeach yung kanyang pag-uugali? Ganun lang naman yun, hindi ho ba? No, ganun nga kasi. Kaya nga ang ating palaging position diyan, because it is a class of its own, yung impeachment court. Huwag naman nilang gawing masyadong legalistic, masyadong rigorous. Yung katotohanan naman, pwede mong malaman directly without violating the rights of everyone. Ang mahirap kung yung mga detalye, mga legalist, mga technicalities, gagamitin mo para mapatagal yung proseso o kaya para mapagtatpan ng katotohanan. So, we're not saying it
it cuts both ways. Di ba? Kung ma-abbreviate ito, makakatulong sa prosecution, makakatulong sa depensa, sa inaakusahan, at makakatulong sa hukom, at makakatulong sa ating taong bayan. Kumbaga, dapat ang gamitin dyan ng mga pananalita, yung common sense, at saka yung naintindihan ng taong bayan, without, of course, sacrificing yung right to due process. Ang due process, napakasimple. Mabigyan ka ng pagkakataong maghayag ng iyong maglabas ng iyong ebidensya, yung argumento, magkabilang panig, yun. Pero kung minsan, naku-complicate sa mga detalye. Of course, you cannot blame the lawyers kung gano'n ang kanilang stand, no? Yung bawat kataga, pagdedebatihan, but we should cut through that. Opo, pero kung may isang Senator Judge, Attorney Egon, halimbawa mamaya magsalita, no, na so ano ba talaga ang haba-haba na ng pagtatanong natin, ang dulo lang naman natin kung ang ginawa ba ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker ay nagko-constitute ng tinatawag na culpable violation of the Constitution. Wala siyang violation pag ganyan ang tanong niya kasi baka sabihan na naman ulit siya ng isang senador na hindi unfair yan. Hindi mo dapat dinidiretso doon, dulo pang tanong yan pang dulo yung tanong mo, hindi pa ngayon. But hindi yung unfair yun. Kasi nga, yung tanong na yan, sasagutin nung prosecution at saka ng depensa So, meron naman silang pagkakataon. Pangalawa, yung quest ho kasi, trabaho din niya to cut through the red tape, kumbaga, in layman's terms, to cut through the legalist and all the, basta ang importante lang, yung basic fairness, di ba? Yun lang. So, pero kung ipapasok natin dun sa traditional na sistema na pahabaan ng PC objections na kahit pareho naman yung ebidensya nyo, question nyo pa rin ang isa't isa, yan nga ho yung nagpapatagal at malaking sakit ng justice system natin, yung ganyang style. Kaya yung mga kaso sa korte, inaabot ng siyam-siyam. Impeachment ito. Alam nga naman, abuti ito ng 20 years. Sobrang haba naman. Sige, we have 3 minutes left, Attorney. Ano po? Sa ibang issue naman, ano ang stand mo doon sa, it appears na gustong kunin ng prosecution na hostile witness si Vice President Sara Duterte. Ang tanong, procedurally, pwede ba yun? Natawagin nila as hostile witness o bawal yan sa impeachment trial? Pwede naman. Hostile witnesses allowed. But of course, pag ipipresenta mong hostile witness, mag-ingat ka rin. Kasi nga, pwedeng, kung anong sasabihin niya, you're bound dun sa sasabihin niya. Ayun ang risk nila dyan. No? At of course, kung tatanungin mo, naalanganin, pwede rin yan sabihin, I invoke my right against self-incrimination. So pwede rin. Hindi siya sasagot. Ibig sabihin, kung sasagutin ko yan, makakasuhan ako, mapapahamak, makakasama sa akin. So, baka yun ang gusto nilang gawin. Kasi nga, every time you invoke that, ang premise is, kung sasabihin mo yung tamang sagot, baka nga, makakasuhan ka. So, baka ganun. So, maaaring ganun ang gusto nilang gawin. Hindi natin alam. But tingnan natin. Malay mo, one of these days, maging surprise witness ng depensa yung Vice President. But, so pwede pala ganun, Attorney Egon, na pag pinaupo dyan ang Vice President, ang sasabihin niya lang palagi, I invoke my right against self-incrimination. Paulit-ulit, sa lahat ng tanong yan, ang sagot niya, pwedeng ganun? Pwede. But siyempre, ipoprobe din nila, bakit yung tanong na yan? Halimbawa, pag tanong anong pangalan mo, sabi mo, I invoke my right against self-incriminating pag sabihin mo ang pangalan mo. So, hindi naman ho na it cannot be a blanket defense. Ang mas delikado dyan, at pag witness mo yan at nagsalita siya at sumagot sa tanong mo, kahit hindi mo gusto yung sagot niya, you're bound by that sagot. Ayun, oo. Ganun yung risk for the prosecution. Oo. So, bali siguro na for a very specific purpose and aspect lang. Apo. Natin kung ganun ang gagawin nila. Ikaw cross-examine din yan nung kabila. So, you take a big risk. Opo. And lastly, may grupo po ng mga abogado, Attorney Egon, na nag-file po sa Korte Suprema ng very urgent manifestation para
para alisin si former Senate President Jesus Escudero as presiding officer of the impeachment court. What do you say? Well, that's one of the remedies na pwede nilang gawin, but whether or not it will succeed remains to be seen. Sa aking paningin, yung rules of impeachment, yung Senate impeachment court rules, walang pakialam dyan ang Supreme Court. Ang poder dyan, yung Senate, malinaw sa ating saligang batas. So, at pangalawa, yung mga nagpe-petition ba, do they have a justiciable case or issue now? Do they stand to gain or benefit or suffer because of that question decision? So, yun, are they the right party? May standing ba yan? So, kung ang Supreme Court conservative at iniwasan nilang yung tinatawag na judicial overreach, pwede rin nilang sabihin sandali, that's not right for yung kaso, hindi pa right for adjudication ng Supreme Court at political question yan, wala sa amin po. Pwede nilang gawin yan. Pwede rin naman, makikialam na naman sila, kagaya nung nangyari nakaraang taon at medyo napahiya sila doon kasi nga mismo yung mga dating justices, binatikos sila at halos lahat ng eksperto nakakaalam sa konstitusyon at batas, nabatikos ang Supreme Court doon. So I don't know if they learned their lesson, but we cannot blame itong mga abogado. Kaibigan natin ng iba dyan, magagaling naman sila to go that way. But sana mag-focus na lang tayo ng impeachment. Masyadong nadidribble na ito. Opo. Hindi, pero kung sakasakali lang po, halimbawa, magdesisyon nga ang Supreme Court na hindi dapat si Escudero nandyan, paano yung proceeding na siya na yung nag-lead? Ibig sabihin ba nun, mananal and void ba lahat yun? Diba? Nausad na tayo. Umabot na tayo dun sa tapos na yung prosecution bago magdesisyon. Paano mangyayari yun sa lahat ng episodes na ang namuno ay si Escudero? Well, hindi naman masyadong direct yung damage, di ba? Yung procedural yan eh. Ang importante, the rights of both parties are protected. Due process is maintained, di ba, and respected. So yung personalities, kahit sino nga yan eh, wala namang problema. Ang inaalagaan lang naman ng batas at ng ating saligang batas, yung due process, yung fairness. Opo. Ngayon, si Chris Laranyo, ang tanong po niya sa inyo, Attorney Egon, ay posible daw bang tawagin ng prosecution si Senator Judge Amy Marcos? Allowed ba under impeachment rules as witness to determine kung totoong nagbabanta si VP Sara na hukayin ang bangkay ni former President Ferdinand Marcos at itatapon sa West Philippine Sea since grave threat yun sa patay, punishable up to 6 years. Well, very unusual yan. Baka mahirap kasi very unprecedented na yung isang hukom gagawin mong witness. Pangalawa, mag-ingat ka rin. Pag kinuha mo siya na witness yan, baka sabihin niya hindi totoo yan. O hindi walang mangyayari, di ba? So, it's very easy to call in witness, but unless you're sure kung ano talaga katotohanan o anong sasabihin ng witness, at kaya niya, and he or she can stand scrutiny, mas maganda wag mo na lang tawagin. Ano na, pwede. Pero you'll have procedural and substantive obstacles, legal obstacles, kung gagawin mo yan. Last na lang, si Attorney Romy Macalintal nakamonitor din. Sabi ni Attorney Romy Mac, mas makabubuti pa sa defense panel ni VP Sara na wag nang mag-cross-examine sa magtitestify na NBI witness ng prosecution para hindi na muli pang lalong lumutang ang mga issue sa pagbabanta ni VP Sara. Katunayan, dapat inamin kaagad ng depensa na mayroong ganong video para hindi na ito ipinalabas pa sa hearing kung saan lalong nabigyang diin ito at napalutang ng prosecution. Do you agree, Attorney? May magandang punto ho si Atty. Macalintal. Yung mga veteran litigators, kung competent at totoo naman yun at hindi mahirap mga tibagin, aminin mo na parang hindi ilalabas. Lalo sa impeachment court kasi merong aspeto yan na political at yung optics sa taong bayan, nanonood lahat. Opo. So, dapat inadmit na lang nila yan at kung tatawagin mo yung mga NBI agents at competent mga yan, sasagot yan ng marunong sila sumagot, alam nila yung technicalities nito, baka ma-digin pa. So,
avoid, mag-ingat ka kung sino kukunin mong witness o i-cross-examine mo. Kasi Okay. baka lalong madidiin nga yung punto ng prosecution. And with that, we have to say thank you. Maraming salamat, Attorney Egon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga kay Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines.